Naimbitahan nga tayo mga mare sa binyagan nga ng pamangkin ko nga sa pinsan. At eto nga mga mare, binili nga namin sila mama ng ganito. Si Gael nga pagkatapos magsimba, ayan, tuwang-tuwa nga sa regalo niya mga mare. Kaya binuksan na nga rin ng kanyang tita. Pero habang inaantay ang kanyang regalo, ayan, inaantok na nga rin ang bata mga mare. Kaya humihikab na. Nakakatuwa nga, ang bilis lang din talaga ng panahon. Marunong na nga siya maka-appreciate ng mga bagay-bagay mga mare. Ang laki-laki na lang din talaga. Ang bilis-bilis nga lang talaga ng panahon. Pagkatapos ko pala mga mare gawin yung trabaho, eto umalis na nga rin tayo. Bali na imbitahan nga pala tayo ng pinsan ko mga mare. Bali ayun nga yung anak nga ni Tita Bibian. Dahil ngayong araw bininyagan pala ang kanyang apo, kaya naman nga pumunta nga tayo. Syempre bago nga tayo pumunta doon, bumili muna kami mga mare ng cake at ayan, para nga may pasalubong tayo. Eto naman nga sila tatay, sila mama, akala mo talaga mag-anak nga dito sa gilid. Si mama nga nagtatanong kung magkano nga binili nga namin mga maring regalo kasi talagang kuripot yan si mama. Hindi mga mare sa pagre-regalo, pero talagang pag may presyo yan ay talagang tinatanong niya yan. Naalala ko tuloy dati mga mare, kapag pabibilin ako niyan, dapat ay mas mura nga sa ine-expect niya. Kahit nga piso lang ay talaga naman mga mare hindi siya nakakatulog, dapat ay doon kami bibili sa gusto niyang bilihan. Wala naman pala mga mare, isang oras ay nakarating na nga rin kami dito at wala rin namang traffic. Pagkatapos sabi nga ni Tita Bibian, baha nga daw, kaitaas nga daw namin itong pantalon. Nung nasa biyahe naman nga kami, ayan, nakatulog nga ang Gael kaya binuhat na nga lang ng papa niya. Isa nga ito mga mare sa talaga naman nga parte nga ng aking kabataan, dahil dito nga kami nakitira kila Tita Bibian noon. Ang laki-laki na nga rin ang pinagbago dito mga mare, pero yung high tide ganun pa rin, talagang nagkaka-high tide nga dito. Kaya ayun, nagsipaglusong na nga lang din kami dito at ito nga si Ran, inalis na nga lang yung medyas niya kasi apakahilig yan magmedyas. Buti na lang ako, nagchinelas lang mga mare, kaya okay na okay nga lang. Sabi ko nga kung kasing yaman lang ako mga mare ng bilyonaryo, ay baka naalis ko na nga rin dito sila Tita Bibian. Pero sadya mga mare, hindi naman ako mayaman, kaya mga mare sabi ko kailangan ko pa nga magkaroon nga ng pera. Hindi na lang para sa sarili ko mga mare, kundi sa mga taong nasa paligid nga namin. Pero eto nga't napakasasarap nga mga mare ng ulam. Syempre kahit baha, tuloy-tuloy pa rin ang handaan. At eto't nauna na ako dito mga mare sa lechon, kaya may pakurot-kurot pa nga ako dito na nalalaman at hindi na nga ako nakontento, kinuha ko na rin. Baka matakot na nga kayo mga mare, imbitahan ako dahil napakatakot ko. Hindi naman mga mare. Kaya ko lang naman nga umubos ng isang kaldero, pero syempre charot-charot lang yun. Kapag kasi sa isang lugar komportable ako mga mare, eh talaga namang ako na ang magsasandok dyan. Pero sa katunayan kasi wala pa rin talaga kami pananghalian kasi dito rin naman nga ang punta, kaya sabi namin dito na lang kami manananghalian. Bilis-bilis lang din talaga ng panahon kasi mga mare, parang kailan lang iniinis lang ako ni Kuya Hel, ngayon ay nagpapabinyag na nga siya ng anak niya. Alipinsan ko kasi si Kuya Hel at eto nga yung anak niya na bininyagan. Yung muna nga ako mga mare kausapin dahil busy ang mare nyo kakakain nga dito at eto nga si Randall hindi nakakain, kaya ayan, sinusubuan ko na nga lang. Di pa nga nakontento ang mare nyo, ayan, naghiwa na nga ako dito ng mag-isa. Sabi kasi nila Tita Bibian, akala hindi na daw kami pupunta kaya nauna na nga silang kumain. Pero sabi namin hindi naman pwedeng hindi nga kami pumunta dahil hindi na nga kami nakapunta nung nakaraan. Ala lang mga mare, nandito kami nagkukwentuhan, talagang sabi ko ang bilis-bilis ng panahon dahil eto't may mga anak na nga. Parang kailan lang kasi mga bata lang din naman kami katulad ng mga anak namin, pero ngayon may hawak ako na kami mga anak. Parang kailan lang nangangarap kami mga mare sa buhay, pero tingnan nyo naman nga ngayon. Kaya sabi ko kapag magka-blessing pa tayo mga mare, talagang tutulungan ko nga sila. Dahil talagang magkakasabay nga kaming nagsipaglaki mga maring magpipinsan. Sila yung madalas na puntahan noon mga mare dahil nga sila yung may kuryente, kaya pupunta kami dito kahit galing pa kaming Kalumpit para lang makicharge nga mga mare ng cellphone o kaya naman ng baterya. Halos isang taon din yata kami dito mga maring nakitira. O siya, ito nga mga mare si Gael, iniinis ko nga ng mga oras nga na yan dahil buhat-buhat ko nga itong si Aliyah. Pero ayan, parang wala naman ng reaction mga mare, iniinis nga rin niya si Nasha. Dahil imbis na pumunta siya dito sa tatay niya, dito nga kay Dagul mga mare nagpapalambing dahil etong si Nasha nagagalit din. Hindi na yata kaya ni Gael mga mare ang nis, ayan, kumarga na nga sa akin ng bata, kaya lang nahirapan ako kasi nga pakalaki. Shout out nga kila ate dahil nga sila daw mga mare ay talagang Mare Glow user talaga, kaya maraming salamat po sa inyo. Ang sarap lang din kasi sa pakaramdam na mamit mo yung mga tao na gumagamit talaga ng Mare Glow. Etong anak nga ni Kuya Labunso ay talagang napakakut nga din mga mare, nagpaalam na rin pala kami. At etong nga't gusto nga nilang sumama sa vlog, kaya sabi ko kumaway na nga lang sila. Bali mag-aalas 4 na nga, para nga hindi kami gabihin sa biyahe, nagpaalam na kami mga mare kasi may gagawin pa nga at mag-voice over pa ako pagdating. Mas lumalim pa nga yung tubig dito mga mare pag uwi dahil matatapos nga daw to alas 12 na nga ng gabi. Naalala ko dito mga mare nung nag-evacuate kami ay talagang nalunod pa nga ako dahil napakalalim dito ng tubig, lampas tao nga. Tapos mga mare, pumunta nga kami sa evacuation center sa eskwelahan. Yung wala nga kami mga mare dala-dalang damit dahil nga nabasa nga
nga ng baha. Tapos may magdo-donate dun mga mare. Ayun ang pinagtiyagaan namin noon. Alam mo yung hindi pare-pares mga mare yung damit mo. At eto nga't nagpaalam na nga rin kami kila Ate Casey at Tita Vivian at sa lahat nga ng taga-tabang. Maaga pa rin pala kami mga mare nakarating. Medyo mahaba ito mga mare kaya pagpasensyahan nyo na. Aga pala kami nakarating mga mare. Nung lalabas sila inang eto't kasama nga namin si Gail kaya sabi ko sasama kami. Hindi pala sila inang ng ulam mga mare kaya sumabay na nga rin kami para mag-fishball. Bukod dun mga mare para naman nga malibang etong bata paano ba naman lagi na nga lang nasa atin. Ngayon lang din talaga siya nakagala-gala dito kaya tahimik. Pagkatapos nga bumili ni inang ay bumili na nga rin ako dito ng siopaw. Ay siopaw tuloy siomay mga mare sa kapugo. Hindi na nga rin ako nakapag-video mga mare pag uwi pero ito naman nga kinagabihan dumating na pala yung order ni Ran. Ilalagay nga natin to sa kwarto nga ni tatay at pinapahulaan nga namin kay mama kung ano nga ito at hinuhulaan naman nga niya. Sabi namin magugulat nga siya sa mukha niya dito mga mare at eto nga't napakaganda nga ng pagkakagawa. At eto sabi niya nga tama nga daw siya pero nagulat siya mukha niya yung nandito. Isa to sa napakagandang litrato at unang beses nga lang namin maranasan magkaroon ng ganito mga mare at napakaganda ng mga ngiti nga nilang dalawa. Nakakalain mo talagang hindi nag-aaway pero sobrang ganda at solid nga nito. Dahil syempre sa hirap ng buhay namin noon mga mare hindi namin to maranasan. Kaya nakakatuwa rin talaga na makita kong masaya si mama sa litrato. Si Gail naman nga tuwang-tuwa nga din. Kinikis pa nga ang kanyang lolo mga mare at yan binigay ko na muna nga pero ay ang ginawang bangka. Ganito rin ba kakulit mga mare ang anak nyo na magdadalawang taon na nga. Minsan sa bata na to, kahit napakaraming laruan, mas gusto yung sandok, hangir, baso, tabo, susi, at kung ano-ano pa nga mga mare, ganyan nga ang kanyang ginagawa. O siya, sa wakas, meron na naman nga tayong stock mga mare, kaya naman nga lubos-lubusin nyo na nga rin. Ito pala mga mare ay dadalhin ko bukas kasi naman nga meron nga kami event at project nga namin yun, kaya pinunasan ko na nga rin para kinabukasan ay okay na ang lahat. Habang etong bata, ayan, sayaw ng sayaw nga dito habang pinapakinggan nga ang tugtog. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?